Hello guys! For today's video ay gagawa tayo ng OB-biko with yema toppings. Mula sa regular na biko ay mas pasasarapin pa natin at i-level up natin yan at ituturo ko lahat dito sa videong ito. Napakasarap na merenda para sa pamilya at pwedeng ihanda sa kahit anumang okasyon at mainam din itong pang negosyo. Tara, simulan na natin! Sa isang kaldero ay hugasan natin ang ating malagkit na bigas. Gumamit ako dito ng red rice na malagkit. Pwede rin ng puti. Lagyan natin ito ng kalahating litro ng tubig, making sure na 1 inch lang ang lalim. Kailangang hindi malabsa ang ating lulutuing bigas. I-flatten lang natin ito at isalang na natin. After 15 minutes ay kumulo na ang malagkit. So lulutuin pa natin yan hanggang sa maluto ng husto, mga 7 to 10 minutes. So, hayan, naluto na ang malagkit. Ang bango. So, isalin natin lahat yan sa isang malaking palayok. Paki-check na lang ang complete list ng ating mga ingredients sa description box. So, maglagay na tayo dito ng isang can ng OB condensed milk. Mabango ito at lalagyan ng kulay ang ating malagkit. Pagkatapos nito ay lalagyan natin yan ng 3 cups ng kakang gata. Haluin na natin ito at maglalagay na tayo dito ng brown sugar. So, nasa sa inyo kung dadagdagan o pabawasan nyo ito, depende sa inyong panlasa. So, kung handa na ang lahat, ay lutuin natin itong muli sa mahinang apoy. So, sa puntong ito ay huwag nating lubayan ang paghalo sa ating malagkit. Ito ay para maiwasan natin ang malagkit sa pagdikit sa kawali. So, ituloy-tuloy lang natin ang paghalo. Nakakangalay nga talaga ang paghalo natin dito pero wag nating lubayan. Ayan. So, di bali naman at masarap ang magiging resulta. So, pag napansin natin na medyo maputla pa ang ating malakit ay pwede tayong magdagdag dito ng food coloring. So, optional lang naman ito guys. Kung ayaw nyo, okay lang naman. So, ihalo natin ito ng mabuti sa malagkit para magpantay ang kulay. Okay, sa puntong ito ay maglagay tayo ng asin, konti lang, pampalasa. So, haluin lang natin yan at maglalagay din tayo dito ng 1 kutsarang butter. So, ginagawa nitong smooth ang ating malagkit. So, medyo mabigat na at makunat ang ating paghalo sa ating malagkit. Means to say, malapit na tayong matapos. So, pagtiyagaan pa rin natin itong haluin. Ayan. Simula nang bumigat ang aking paghalo ay ayan, kumukunat na ng kumukunat, mga 7 minutes pa yung extension ko dito. So at this point ay tuluyan nang kumunat ang ating malagkit at mahirap nang haluin. At napakabango, indication na tapos na tayo. So mag-assemble na tayo, sa isang baking tray ay isalin natin lahat ang malagkit. So as you can see, napakaganda ng kulay ng ating malagkit, nakakatakam. Alam nyo guys, tayong mga Pilipino talaga ay mahilig sa purple na kulay. Yung kulay na talagang nakakatakam sa tingin pa lang at gusto mo nang lantakan yung pagkain, o 'di ba? So tapos na tayo dito, i-flatten lang natin at mag-proceed tayo sa next step. Sa pagkakataong ito ay gagawa tayo ng yema topping. Sa isang saucepan ay maglagay tayo dito ng 1 tasa ng condensed milk. Next ay maglagay tayo ng 3 egg yolks. Sunod ay kalahating tasa ng gatas. So, haluing maigi ang mga ingredients hanggang sa ma-dissolve ng tuluyan ang egg yolk. So, make sure na konsistente ang kulay. Isunod na natin ang cornstarch at haluing maigi, making sure na wala nang natirang buo-buo. Kung gusto nyo ay salain ninyo to para maging smooth ang consistency at wala na talagang buo-buo. So at this point ay sasalang na natin ang ating yema toppings. At kagaya ng ating malagkit ay making sure na huwag nating itong lubayan sa paghalo. Pag napabayaan kasi at dumikit sa ilalim at naging buo-buo ay hindi na ito magiging magandang pan-toppings. Kaya, tiyaga na lang sa paghalo. So maglagay tayo dito ng kunting asin, pambalansin ng lasa. So hindi ko ito finast forward para makita nyo yung tamang pagluluto. So paano nyo malalaman na malapit na? Ayan, napapansin nyo, lumalabas na yung usok. Ayan no.
At may maliliit na bubbles sa gilid. So haluin lang natin ito ng another 1 minute at tapos na tayo. Ito ay dapat na may saktong lapot lang at runny pa rin kasi i-oven pa natin yan. Ayan, okay na ito. Proceed na tayo sa next step. Sa pagkakataong ito ay kunin na natin ang ating malagkit at ibuhos na natin dito ang ating toppings. As you can see, malapot pero runny pa rin ang consistency ng ating toppings. Mas mainam kasi na doon siya sa oven kumulo at magbibigay ito ng magandang kulay sa ating malagkit. Pagkatapos i-flatten ay tusukin natin ng tinidor ang malagkit. So ang purpose nito ay para hindi mag-overflow yung toppings pag nag-boil. Ayan. So, iluluto natin ito sa preheated oven na may init na 180 degrees Celsius. Pag nakita nating nag-brown ang toppings around 20 minutes ay pwede na ito. At charan! Ito na ang ating finished product. Napakaganda ng kulay at napakabango talaga. Pinupuno ang buong kusina. Ayan o, napakaganda ng itsura at kahit sino naman ay matatakam talaga dito. Hindi ka mapapahiya sa kahit sino mang bisita. O, diba? Mula sa isang simpleng biko ay pwede nating i-level up yan sa sosyal na biko with yema toppings. Pag lumabig na yan ay pwede nang ihanda ang kape at tara, tikman na natin. Ang sarap talaga nito guys, promise, hindi ka mauumay. Perfect ito sa kape or tsokolate o kaya naman ay tsaa, o 'di ba? Ayan. Sarap. Anyways, thank you so much for watching guys. Please don't forget to like and subscribe. Till next time, bye-bye!